Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video opinion. May panonoorin na naman po tayong balita. Ito'y galing sa ating Kabayan News PH. Palakpakan po natin yan at isubscribe dahil nagbabalita po yan ang patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At ang panonoorin natin na galing po sa kanya itong breaking news. Ito ang title, BP Sara Duterte PBBM malaking parang gera to, tama ba? Magaganap. Ako sa akin question mark nito no sa pagtanggal ng NSC na bunyag na. Ang pagkakaintindi ko diyan, parang tinanggalan sila ng security. Pati yung mga dating pangulo, kasama na rin po niyan sila ERAP. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Palike naman mga kapatid. Nasaan na yung intro ko? Intro muna tayo. Here we go. Okay. Ang panonoorin na mali. Ang panonoorin natin ihatid sa inyo ng Fiber ni Juan. Mga kapatid, nandiyan po ang contact number kung available na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Internet na mabilis at ang mura-mura pa. Okay, i-play na po natin anong meron po dito sa balitang ito. Talagang politically motivated yung reorganization ng National Security Council. Maski rin tayo in the past nung reorganize na 1986 at noong 2001, ang political motivation noon ay magkaroon ng greater democratic participation, inclusiveness, in-expand nga pati nga private sector and non-governmental organization. So itong mga Damocles swords na ito, criminal cases, ICC impeachment at mga massive rallies na pinaplano, pag bumabayan sa ating political landscape, then mas matindi yung bakbakan. Talagang panyan, gera yan. Mga kabayan, ibinunyag ni Professor Romel Banlawi, dating Deputy Designate at Security Analyst, na politically motivated ang ginawa ni President Bongbong Marcos Jr. kung saan ay tinanggal niya si BP Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Digong at iba pang ex-president. Alam nyo, ngayon lang din ako nakarinig ng ganitong balita. No? Aliado ng mga Duterte bilang miyembro ng National Security Council o NSC. Ayon kay Banlawi, malaki ang ginagampanan ng papel ng Vice Presidente at mga dating Pangulo ng bansa bilang miyembro ng NSC. Dahil dito dapat ipaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko ang kanyang matinding dahilan kung bakit ginawa niya ito sa kasagsagan ng mainit na bangayan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Actually, meron silang mga paliwanag dito. Ang problema kapag kung papakinggan mo ito, mukhang matalino. Mukhang matalino pakinggan. Pero ang masasabi ko lang, ngayon lang ho ako nakarinig ng ganito na tatanggalan mo ng security. Hindi pa nga napapatunayang threat yung nangyaring sinasabi ni BP Sara na kapag ka siya ay nategi, yung tatlo matitegi. Ewan ko kung bakit nagkaganito. Lalaki naman ang ating presidente. Dapat para kasing nakikita ko, ba't mo tinanggalan to? Di ba? Ganun na lang bang pangamba mo sa mga Duterte? Di ba? Yun lang ho ang sa akin dyan. Anong purpose bakit in-include yung past presidents? Para magkaroon ng continuity sa ating pursuance of national security. At the same time, ay dahil nga advisory council ang National Security Council ay makakuha ng wisdom sa mga past presidents on how to pursue national security. Ang assumption nito, we are talking about the nation and not only the government. Ayon pa kay Professor Banlawi, may malaking epekto sa mga decision-making ng gobyerno ang pagkakatanggal sa mga dating presidente at pangalawang pangulo kung sakaling magkaroon ng security threat sa bansa. Para sa akin, magkakaroon talaga ng malaking changes yan dahil mababawasan yung tinatawag na dissenting opinion or different ideas pagdating sa mga discussion sa council. Ayon naman sa isang political analyst na si Ronald Llamas, napakasakit na sabihan ang isang vice presidente na irrelevant kaya dapat tanggalin na bilang miyembro ng NSC. Ayon naman kay Llamas, mas magiging Alam nyo kasi, sa totoo lang, ewan ko kasi yung iba naniniwala sa mga bias media. Di ba? Naniniwala sila sa mga balita na akala nila yun yung tama. Ako kasi, dati nakikinig din ako doon, pero pagkatapos kong makinig doon, makikinig din ako sa ibang balita kung totoo yung binabalitang napanood ko una.
So kapag nakikita kong may basihan yung balita, para sa akin pwede akong maniwala. Pero kung halimbawa yan, manunood lang tayo, siguro magko-comment tayo at mag-u-opinion tayo. Pero titingin pa rin ako kung tama nga o hindi. Kasi mahirap na mga kapatid na ibabalita nila ang Duterte, yung nagastos daw ng Duterte sa ganito, ganire. Pero malalaman mo naman sa ibang balita, kahit nga sa Facebook lang no, yung presidente nga ang laki din po ng confidential fund, pero bakit hindi po nila inaatake? Yun lamang po ang laki ho ng diferensya. Yung iba may mga confidential fund, lagi na ho natin sinasabi yan. Pero bakit laging vice president lamang? Kasi kung ikaw, hindi mo ba naiisip na, ay oo nga no, bakit vice president lang? Naipaliwanag naman na ng vice president kung bakit vice president. Vice president natin, si BP Sara na ipaliwanag na kalat na nga rin sa Facebook. At naroon sinabi niya na rin, 'di ba? Meron siyang interview tungkol doon kung paano niya nagastos yung pera na 'yon. Halos December na, 'di ba? Patapos na ng taon. Pero may pinaglaanan pa rin siya. Yun nga lang, hindi pa rin napapaniwalaan ng mga iba. Nakasarado kasi ang utak nila. Sa mga hindi ho nakakaalam, ako po suportado ko po si PBBM noong panahon ng kampanya at umabot pa ata ng 1 taon nung nanunungkulan siya. Talagang pinaglalaban po namin yan. Ngayon naman, okay lang din kung makagawa ng mabuti ang ating Pangulo. Bukas pa rin naman ang ating kaisipan. Pero sa mga nakikita po natin, question mark lang naman. Karapat dapat nga po ba talaga yung mga desisyon niya ngayon? Okay na sa akin si Ayuda, kinukonsider ko na lang yon. Pero may nababalitaan din ako na hindi daw maganda yung Ayuda. Maganda, masarap sa pandinig, lalo na sa mga mahihirap nating kababayan. Pero pag naubos mo na yung 3,000 mo, kailan yung susunod na ayuda? Kailan yung susunod na makakatikim ka ulit? Pero 'di ba mga kaibigan, mas maganda kung babaan yung mga presyo. Alam ko mahirap, pero diskarte nila Sila kasi yung mga nakaupo. Alam natin hindi basta-basta na mapapababa yung mga presyo. Pero ang pinakamas magandang paraan sana, yung mapababa yung presyo. Ulit-ulit. Yung makagawa ng mga magagandang bagay para sa Pilipinas. Okay si Ayuda, sige sabihin na natin yan, the best na yan. Pero kasi panandalian to para sa akin lang naman panandalian lang kasi to parang nauuhaw ka lang na kailangan mo ng tubig at mauuhaw ka ulit. Sana yung medyo pang matagalan. Hindi, dagdagan nyo ng milyon yung mga ayuda. Pwede, no? Bakit hindi? O hindi naman kaya pagandahin yung mga iba't ibang lugar o yung mga mapadali, yung mga deliver ng mga foods, essential, etc. no? Para mapababa nila yung presyo. At kung ano-ano pang pwede bukod sa ayuda. Aabangan po namin yan yung mga susunod na taon bago magtapos ang termino ng ating Pangulo. Sana mas maganda pang mga panukala bukod sa ayuda. Base kasi sa aking pag-unawa at matagal na ho tayong nanunod ng mga balita. Mula po kasi nang nawala ang mga dilaw, tapos dumating ang Duterte. Nakakarinig ako, buti na lang Duterte ang naupo at hindi mga dilawan. Buti na lang Duterte ang nakaupo nung nagkaroon ng pandemic. Hindi tayo pinabayaan. After ng pandemic, hindi tayo lumalabas ng bahay, nakakakita na lang tayo, tapos na yung mga magagandang tulay, overpass, north to south, mga ganyan. Ang ganda ng Metro Manila. Gumanda. Hindi naman siguro lahat, gumanda. Nagulat na lang pumunta ko Baclaran, uy, ang ganda ng mga tulay na rito. O yung mga diversion papuntang ganire at ganito, okay na. Nakakagulat, di ba? Paglabas natin after ng pandemic. Pero ngayon sana, bago matapos po ang pag-upo ng ating Presidenteng Marcos, sana po mayroong magugulat din tayo. No? Tumaas na ho kasi yung standard ng mga tao na gusto nila halos kapantay ng Duterte o hindi naman kaya hanggat maaari kung kaya mong higitan. Walang problema doon. Dapat nga magtutulungan ng Duterte tsaka Marcos Kasi maganda naman talaga. Alam nyo, huwag nyo ipagkakaila kasi mataas ang ratings po nang bumaba ang ating Duterte. Nung tapos na ang termino niya, mataas po ang ratings, something like 80% o 81%. Mga ganyan. Hindi na ho natin. Basta hindi po siya bagsak.
no? Mataas ang ratings niya, pero kahit anong sabihin pa nung taga-kabila na ang Duterte ganito ang Duterte, mga matay tao, mga Duterte, mga ganyan. Gusto ng tao. Bakit? Kasi may nakikitang pagbabago. Kaya nga 80%, ewan ko basta mga ganon, more or less, 80% satisfaction ratings ba yun? Ewan ko kung anong tawag dyan. Mataas, hindi mo may pagkakaila yun. Gusto natin maranasan ngayon sa administrasyon yun. Kahit man lang mga 50% o mas mataas ng konti, sana. Aabangan po natin yan, mga kapatid. Tuloy muna tayo sa ating balita, mga kapatid. Palike ng ating video pag nakaabot po tayo dito. Hindi pa ang inaasahan na away politika ng dalawang mataas na pinuno ng bansa sa darating pa mga araw at linggo kapag nagpatuloy pa ang panggigipit sa mga Duterte. Yun lang. Well, yung dati natin pinag-uusapan, kung yung mga Damocles sword sa ulo ng mga Duterte ay bumaba, then talagang matindi na, sobrang tindi na yung away. Ano yung mga Damocles swords na yan? Yung ICC, yan ba ay papasok ngayong taon na ito? Yung impeachment, yan ba ay matutuloy? Battle lines are being drawn Meron kang January 13 rally ng Iglesia ni Cristo. Meron kang against impeachment. Meron kang rally ng Bunyog Party in support of impeachment. At saka meron kang January 25 rally ng Clergy Against Corruption na banat sa Marcos at saka sa mga Duterte. So battle lines are being drawn. No? At yung mga criminal cases na nakaamba na isampa ay tingin ko mangyayari in the next few months. So itong mga Damocles swords na ito, criminal cases, ICC impeachment, at mga massive rallies na pinaplano, pag bumaba yan sa ating political landscape, then mas matindi yung bakbakan. Talagang kanyan, gera yan. Samantala, ipinagtanggol naman ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na karapatan ng Pangulo na baguhin o i-reorganize ang mga miyembro ng NSC gaya ng ginawa ng mga dating Pangulo. Ayon pa kay Malaya, walang halong politika at tanging pagserbisyo sa bayan ang hangad ng mga uniform personnel taliwas sa paniniwala ng ilang grupo. Ito po ay merely an exercise of presidential discretion because the National Security Council is an advisory body to the President. Therefore, the President has the authority to reorganize it at any time. Ako na po ang magsasabi ng maliwanag sa ating programa ngayon. Wala pong rift sa ating security sector. Ang ating pong mga uniformadong sundalo at personnel ng ating pamahalaan ay 100% behind the constituted authority and the chain of command. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo sa naging hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Bakensi BP Sara at iba pang former president bilang miyembro ng NSC? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Pero exciting times are ahead politically. Ano po nakita ninyo, tinanggal, binago yung composition ng National Security Council. Ano po, tinanggal yung Vice President. But there is more to it than meets the eye. Meron yan, may mga political undertones at currents, ano po, Secretary? Hindi na nga siya pwedeng tawagin na Alvin na undertones Dahil lantaran Obvious na obvious. Okay. Sige, go. Hindi kailangan mag-read between the lines. Dahil, lantad na yung layunin dito. Sabi nga ni Executive Secretary Bersamin, she is no longer relevant sa National Security Council, yung Vice President daw. Ikaw ba, Michael, gusto mong matawag na irrelevant? Ako, mas gusto ko pang tawagin ako na national security threat kesa sa irrelevant. Masakit yun para kay Vice President na parang you are irrelevant. Very painful yan. No? Alam mo, Alvin, importante itong National Security Council. Hindi ito masyadong kabisado ng ating mga mamamayan dahil hindi naman nailalantad masyado yung mga ginagawa nito, lalo na yung mga meetings nito. Alam mo, sa Amerika,
yung National Security Council ay isa sa pinaka-importante, if not the most important department ng kanilang gobyerno. Ang tawag nga dyan sa National Security Council ng Amerika, the council that runs the world. Yan ang nagpapatakbo ng mundo. Dahil siya yung parang nagmo-monitor at nagre-react sa mga usapin ng gera, ng national security ng mundo. Kaya ang tawag nila dyan, the council that runs the world. Sa ating bansa, nagsimula yan noong 1933, nung kinuha ni President Quezon si MacArthur bilang advisor. Eventually, noong 1935, ay finormalize nila yan na National Defense Council na kasama na yung Vice President. Diyan nagsimula na kasama yung Vice President at ilang mahalagang kabinete at ilang mahalagang governor sa bansa, 2 governor. At yung head ng Philippine Constabulary. Tapos noong 1947, pagkatapos ng gera, ay binago yan ni President Rojas. At tinawag na yung Council of National Defense. Pero nandun pa rin yung Vice President. In-expand lang niya para sa isama yung ibang mga cabinet secretary. Noong 1950, si Elpidio Quirino, President Elpidio Quirino, ay tinawag na niya na National Security Council. Doon nagsimula yung ganong klaseng pangalan. Pero hindi naman siya bago, hindi ho ba? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, initsapwera din naman nila si Vice President Leni, hindi ho ba? Although hindi nila finormalize through an EO, pero sinabihan siya na huwag kang umattend sa lahat ng cabinet meeting. So there's really nothing new. Ang mga kalaban nila sa politika, ginawa din nila yun dati. Tama, Alvin. No? Usually, kung sino yung gustong papuntahin ng presidente, yun yung kanilang iniimbita. Kahit theoretically, kasama yung mga former president. Yung pagsama kasi sa mga former president, ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Yun yung kanyang expansion. Nung panahon ni Cory at saka ni Ramos, in-expand nila yan to include education, to include the economy, to include politics. So na-expand yan noong panahon ni President Cory at President Ramos. Pero mas na-expand yan noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi necessarily yung mga nakaupo dyan ay pinapadalo. What are you saying, Secretary, na parang pinagdududahan ba ng administrasyon si Vice President or the former President na baka i-leak niya ito sa China? Pwede. Kasi di ba yun na yung pinakamataas na body that deals with the security. So may ganun din siguro pagdududa na kung ano mapag-usapan dito, baka pinapasa ng dalawa yan sa mga kalyado nila sa China. Nililik. Oo. Tama, Alvin, Doris. Nakadalo ko dati niyan ng National Security Council nung ako ay Presidential Advisor for Political Affairs. So mahalaga yung pinag-uusapan dyan. Hindi lang internal security, hindi lang usapin ng secession, hindi lang usapin ng mga revolutionary groups na gustong pabagsakin yung gobyerno. Usapin din ito primarily ng external security. Usually, meron ka dyan mga confidential papers. Bibigyan ka dyan ng confidential papers. Baka yung mga confidential papers na yan, kung saan mapunta. No? Kung saan mapunta. Dahil nga, inuulit ko, openly pro-China ang mga Duterte, especially the Vice President, Digong, and to some extent, si Gloria Macapagal Arroyo. That's right. Nakaalyado ng mga Duterte. Correct. Remember yung ZT, ZTE. Yun, naalala mo yun, partner? Yung nag-golf doon. NBN ZTE. Remember, okay? Mukhang si Erap naman, hindi naman magreklamo dahil mukhang medyo may karamdaman. Tama. No? Pero si Gloria Macapagal Arroyo, tahimik. No? Tahimik, no? Pero kanyan, extension yan ng open warfare between the Dutertes and the Marcoses. Indeed. Very open, very blatant na hindi namin kayo kasama. Irrelevant ka. Correct. No? Irrelevant ka. Wala na kayong silbi. Kayo Parang ay ganun. national security threat. Yun yung mensahe ng EO 81. Whether ito ay tama o mali, ay bahala na yung mga mamamayan kung anong tingin nila.
Pero tingin ko ay kung tinetreten mo yung presidente ng assassination, tinetreten mo yung presidente ng mutiny, coup, secession, at openly sinusuportahan mo yung isang superpower na ini-invade yung ating bansa, bakit anong ginagawa mo sa National Security Council? Yeah. Dapat talaga wala ka ron. Kaya yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng EO-81. One last second, going from here, may ilalala pa ba? Kasi Yeah. lumalala na lumalala. Ay, oo, ano? oo. Ikala- Palalim ng palalim. May ilalala pa ba ang bangayan ng dalawang political families? O todo na yan? Well, yung dati natin pinag-uusapan, kung yung mga Damocles sword sa ulo ng mga Duterte ay bumaba, then talagang matindi na, sobrang tindi na yung away. Ano yung mga Damocles swords na yan? Yung ICC, yan ba ay papasok ngayong taon na ito? Yung impeachment, yan ba ay matutuloy? Battle lines are being drawn Meron kang January 13 rally ng Iglesia ni Cristo, meron kang against impeachment, meron kang rally ng Bunyog Party in support of impeachment, at saka meron kang January 25 rally ng Clergy Against Corruption na banat sa Marcos at saka sa mga Duterte. So battle lines are being drawn, no? At yung mga criminal cases na nakaamba na isampa ay tingin ko mangyayari in the next few months. So itong mga Damocles swords na ito, criminal cases, ICC impeachment, at mga massive rallies na pinaplano, pag bumabayan sa ating political landscape, then mas matindi yung bakbakan. Talagang panyan, gera yan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng isang batikang political analyst na si Mr. Jose Alejandrino. Dating presidential advisor ito ni former President Fidel V. Ramos and also kay PRRD. Tinawag niya ang Pangulong Marcos Jr. na estupido dahil sa yung pag-reorganize ng Pangulo ng National Security Council at pinagtatanggal ang ex-presidents at ang vice presidente. So, panoorin natin, pakinggan natin ang interview sa kanya ng SMNI at yung komentary ni Pinoy Views and Opinions at dagdagan ko ng aking reaction. Stupido ni Mr. Jose Alejandrino, mga kababayan, ang former presidential consultant ni FVR, Fidel V. Ramos. Tinawag niyang stupido itong ginawa ni BBM na pagtanggal sa mga dating Pangulo sa National Security Council, kasama na ang Vice President. Sa kadahilanan lamang, mga kababayan, na tinuturing ni BBM na national threat si VP Sara Duterte at ang dating Pangulong Digong. O Diyos niyo, para dito kay Jose Alejandrino, isang batikang analyst, mga kababayan, na consultant, presidential consultant. Naka-estupiduhan ang hakbang na ito ni BBM. Si BBM, mga kababayan, na ayon dito kay Jose Alejandrino, na ipupusta niya ang kanyang dangal na ang totoong rating ni BBM sa ngayon sa puntong ito, mga kababayan, ay 10% na lang. Ibig sabihin, isa na lang sa bawat 10 ang nasisiyahan kay BBM. Panoorin po ninyo, ha? You must be really stupid to think that way. Stupid. Ang pinatutukuyan niya, mga kababayan, ha, ay yung ginawa ni BBM na pagtanggal sa mga dating presidente at sa vice-presidente bilang miyembro ng National Security Council. That's the problem of this government. It doesn't think. Hindi nag-iisip. It stopped thinking a long time ago. Pagbabatayan natin yung mga pagtatanong at mga surveys po. Ganyan po yung resulta po, Ginong Jose. You know, I don't go by these surveys because a lot of those surveys are paid surveys. You know? Paid surveys, manipulated surveys, mind conditioning. Hindi na tayo naniniwala, mga kababayan, sa mga survey iyan. Talagang mayroon niyang bias. To show that they're doing something, and all this is ridiculous. I go by common sense. I go and talk to people outside. I talk to people in the market. I talk to people in the groceries. I talk to tricycle drivers. And I ask them, what do you think? And I was going to tell you something, okay, which I know that they will never print anywhere or tell anyone. Pero alam natin ang katotohanan, mga kababayan, totoong sitwasyon ng ating bansa.